ba ang hanap mo? Baka si Bristol Invictus 400RR ang para sa inyo. So in this video guys, bibigyan silip natin tong sports bike na to at aalamin na din natin guys yung kanyang presyo. Kaya naman tara, samahan nyo ako ikutan tong motor na to. Let's go! So sa mga nagre-request guys na i-review naman si Bristol Invictus 400RR. So this one guys is my color combination na glossy black at mint. So before ang lahat, umpisa muna natin guys sa kanyang engine specs. Of course, it is powered by 371cc, liquid-cooled, dual overhead cam, twin cylinder at 8 bulbs. Ito rin ay may lakas na 29 kilowatts at 10,500 RPM and max torque of 28.5 Nm at 9,000 RPM. At ito rin ay merong 6-speed manual transmission. Pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity guys, hindi na kayo mabibitin pa dahil meron siyang malaking fuel tank capacity na 13 liters at uma-average siya ng 26 km per liter. Itong big bike na to guys, napakaganda nito, lalong-lalo na doon sa mga nagbabalak bumili ng big bike. Pero yung gusto niya is yung pang entry level muna, no, para hindi siya mabigla doon sa power at saka sa torque ng isang big bike. And bagay na bagay din ito guys sa mga beginner, no, at sa mga lady rider. Dito sa headlight pa lang, ayan, makikita mo na yung mga edges niya, no. So dito sa headlight, siya po ay equipped na ng twin LED headlight. Ayan. So kung mapapansin nyo guys, napakaastig ng forma niya, no, dito sa headlight. So unique po yung kanyang, actually yung kanyang design. Pagdating dito, meron siyang decals na 400RR. And kung mapapansin nyo guys, yung decals niya is hindi basta parang dinikit lang, no. Para siya kasama na din ng fairings kasi nga parang nakakoat na din siya ng ayan, transparent white or parang glossy transparent white. Ayan. Dito tayo guys, ang kinaganda din nitong sports bike na to, no, siya po ay naka-inverted telescopic fork suspension na napakaganda ng play, lalong-lalo na kung idadaan nyo po ito sa rough road. And dito sa kanyang front fender, ayan, meron na ding decals dito guys na parang mint. Ayan. So, meron siyang decals dito. Minimal lang naman guys. Isa dito at isa sa kabila. Sa gulong naman is ginamitan siya ng single hydraulic disc brake at naka-ABS na din po nito. Meaning, safe na po yung pagbibrake nyo kung nasa high speed kayo tapos magsa-sudden brake kayo. Hindi na po maglalak yung wheel ninyo. No? Tapos siya po ay naka-dual path piston brake caliper and naka-reflector rise na din po siya for added visibility during your night ride. Sukat naman ng gulong dito sa front guys is 110 by 70 by 17. So, ang kinaganda din ng gulong niya guys, naka-tubeless na siya, no? So, meaning kung mapako to, hindi siya basta-basta mafa-flat. Siguro nakauwi na kayo sa bahay niyo bago niyo pa napansin na napako siya. Ayan. Then dito, kung mapapansin niyo guys, ayan, yun yung kanyang twin cylinder. Napakaganda, no? Napakaganda ng placement guys. Tapos yung kanyang horn. Ayan. And dito yung kanyang undercowl. So, safe na din yung inyong engine guys na hindi basta-basta matatamaan kasi medyo may harang na dito, no. Hindi matatamaan ng mga bato-bato. Ayan, meron siyang harang dito na makakaprotekta dito sa engine niya. And dito sa side, ayan po yung itsura niya sa side guys. Napaka-sporty and stylish ng design niya. At saka takaw tingin sa mata guys, no. Kahit sino mapapalingon dito sa sports bike na to. Meron siyang decals dito guys na Invictus. Ayan. Yung kanyang Cove. So, K-O-V-E. Ayan, napakahabang decals. Para na din, ano guys, parang nakasama na din sa kanyang fairings, no? Ayan. Tapos, yung kanyang pagkaka-paint guys is napakaganda. No? Napakaganda po ng paint job niya. Parang merong glittery effect dito sa parang mint, no? Na fairings dito. Ayan. Tapos, ito yung engine niya. Naka-matte black. May naka-engrave na Cove. And yung kanyang brake pedal, apakan ng driver, apakan ng angkas, yan, foot peg. Dito naman tayo banda guys sa kanyang handlebar. Check natin anong mga button or switches meron dito, ano. Sa right side, so dito sa grip, ayan guys, ito po yung design niya. Tapos meron siyang glossy bar end dito. Tapos nandito yung kanyang kill switch off, activated electric start. Ayan, wala na po itong kickstart tong si Bristol Invictus 400 guys dahil siya po ay big bike na. Tapos itong mode, may patayan na din siya ng ilaw guys. So, advantage to guys para mas makatipid kayo sa gasolina. Dito naman, nandito yung kanyang hazard lamp button. Ayan, off on. Tapos, ayan, high beam, low beam, horn, nandito, turn signal, switch off, at saka yung kanyang passing light.
At ang kinaganda pa dito kay Invictus 400RR guys, adjustable na din po yung kanyang lever. Ayan o. So, pwede nyo i-adjust kung gusto nyo nang malapitan dito sa inyong knuckle or gusto nyo nang malayo. Ayan. Tapos, isa pa guys, sa advantage nitong sports bike na to, napakalambot po ng kanyang clutch. Para sa akin, advantage to lalong-lalo sa mga lady rider. Ayan. Tsaka sa mga rider na alam nyo, ayaw ng mga matitigas na clutch. And equipped na din po siya guys ng wind visor for better aerodynamics. Ito yung panangga sa hangin kung halimbawa mag high speed kayo, no? So in that way guys, mas maliles yung stress ng hangin papunta sa inyo. Sa kanyang dashboard naman, naka fully digital instrument panel na siya guys. Meron siyang dalawang button, like select and set, para ma-change nyo po yung information ng dashboard na to. Meron na din po siyang pride of ownership dahil may nakalagay dito na Bristol motorcycle. Ayan. Tapos yung key. Ayan. And ang isa pa sa nagustuhan ko din dito guys, meron din siyang emblem na gaya nito, no? So, napaka-elegant tingnan guys. Ayan. Pagdating naman sa seat guys, hindi ka makakaasa na generous yung seat cushion niya. So, pang sports bike po talaga yung datingan, ano? Tapos, naka-split seat type. So, meaning magkahiwalay po yung upuan ng angkas sa upuan ng driver. Ayan. So, ayan. Dito tayo sa tail. Pagdating naman sa tail, naka-LED. Turn signal is naka-LED. And, yung kinaganda nitong kanyang turn signal, guys, hindi siya ganun ka-overextended. So, hindi ka masyado mag-worry na baka matamaan ng paan ng angkas mo. Pag halimbawa, sasampa siya dito kasi hindi siya ganun ka nakausli. Ayan. Tapos, dito may ilaw na din ng plaka, guys. Ayan, may ilaw na din siya plaka dito. Naka-reflector na din for added visibility during your night ride. Ayan. So, dito tayo, guys, sa kanyang tambucho. Ito po yung tambucho niya, guys, no? Kahit na-stuck yung tambucho niya, napaka-angas po ng forma. Pero kung gusto niyo po na maiba yung engine sound niya, well, pwede nyo naman itong palitan. Pero para sa akin, mas magandang stock, no? Para nang sa ganun, hindi na kayo gumastos. Tapos dito, meron siyang built-in tire hugger. Ayan. And yung kanyang suspension na ginamit sa likod, guys, is monoshock, no? Single swing arm. Ayan. So, meron siyang single swing arm suspension, guys. Ayan. Kakaiba siya sa ibang mga big bike guys, no, na 400cc kasi yung swing arm niya is nag-iisa lang nandito sa may left side. Ayan, may cover na din yung chain. Tapos yun yung kanyang ano guys, swing arm stig. O diba? Next is dito tayo sa kanyang tire. Tubeless pa rin to guys. Radial yung brand. And siya po ay merong tire size guys na 150 by 60 by 17. Ayan. So, yung kanyang gulong dito guys is naka-mugs or naka-cast wheel. Napaka-unique po talaga ng itsura niya at saka napaka-unique din po na kanyang mga feature, ano. So, minsan ka lang makakita ng isang entry-level sports bike na isa lang yung swing arm, nandito lang sa kabilang side. Kasi usually yung makikita natin swing arm is dalawa, di ba? Side by side. Pero ito, naka-single sided swing arm lang po siya. And ang isa pa guys, no, sa nagustuhan ko din dito sa sports bike na to, is talagang napaka-friendly lang din na kanyang seat height. Meron po siyang seat height na 790mm. So sa height ko na 5'5" guys, abot na abot natin tong sports bike na to. At kung halimbawa mayroon pa kayong taller height guys, mas advantage po to para sa inyo. At kung halimbawa naman meron kayong like shorter height like mga 5'3", kaya nyo po itong abutin. Yun nga lang po is medyo nakatiptoe po tayo dito sa motor na to. And meron lang din po siyang timbang na 151 kilograms. Kaya naman kahit lady rider ay napakadali lang nitong i-maneuver kasi medyo magaan lang dito siya. Isa pa sa mga magandang katangian nitong si Bristol Invictus 4RR kung bakit siya yung dapat yung bilhin guys. Kasi pwede pong i-adjust yung kanyang suspension sa front maging sa likod. So meaning adjustable po yung mga suspension niya. So pwede nyo po yung i-adjust base sa inyong comfort, no? Kung halimbawa may shorter height kayo or may taller height kayo, siya po ay adjustable. And kung halimbawa naman maglo-long ride kayo, no, low but no more dahil meron din po siyang built-in charging port. Ayan guys. So, yung kakailanganin nyo lang po is yung phone holder nyo dito nang sa ganon, hindi na kayo mamumroblema kung malulobat kayo kasi meron na pong charging port yung sports bike nyo. Ayan. Pagdating naman sa kanyang side mirror guys, pwede nyo po siyang i-fix or i-fold kung halimbawa ipapark nyo to para mas secured at mas safe yung side mirror niya. So, isa din yun sa kinaganda dito kay Bristol Invictus
400RR. So ngayon naman guys, alamin natin yung kanyang presyo ngayong 2023. So kung interested po kayo dito kaya Invictus 400RR, meron po siyang SRP 308,000 pesos kung bibilhin nyo ng cash. Pero since naka-promo po siya ngayong September, mabibili nyo lamang po siya ng 258,000 pesos. O saan ka pa? Dito ka na kay Bristol Invictus 400RR kasi expressway legal na po itong sports bike na to. At ito lamang po ay available sa may Bristol Motorcycle dito sa Davao. Anyway, ilalagay ko na lang po yung full address nila, yung phone number nila sa description box ko sa baba para po makapag-inquire kayo regarding sa sports bike na to.